Sa ngayon nga dito sa Pilipinas, si CB150X na nga ang isa sa pinakasulit na 150cc engine displacement na adventure bike. Kung isa ka sa mga rider na mahilig sa adventure ride, talagang patok na patok at akmang-akma ang mga ganitong klaseng kategory na motorcycle. Pero nung lumabas nga si Honda CB150X dito sa Pilipinas, napakadami nga ang mga natuwa at syempre madami din ang mga bad comment. Keso bakit daw 150cc lang? Ang mahal naman daw, wala naman daw bago at wala pang safety features. Well, hindi ko na kayo masisisi sa bagay na yan, pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang isang adventure bike na tsak na swak at para sa'yo at siguradong recommended para sa mga rider na mahilig sa adventure ride. Uulitin ko po mga rider po na mahilig sa adventure ride, hindi sa mga racing. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ng motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na ibablog ko. Guys, pinasisigla ko rin nga pala kayo na i-like ang aking Facebook page. Nasa baba po ang link ng aking Facebook page. Kaya tara guys at pag-usapan na natin ang adventure bike na ito. So let's go mga K-partner. Kung titignan nga ang motor na ito, makikita na sobrang angas at napaka-sharp ng motor na ito. Parang common na lang ang itsura. Pero meron pa din siyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang simpleng fairing sa side part at napaka-simple na decals. Pero unique tignan, samahan mo pa sa napakagandang bodyworks at tindigan na pang adventure bike na kapag unang kita pa lang talagang mga long ride ang papasok sa isip mo kapag nakita mo ang motor na ito. Merong 249 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Naka-electronic fuel injected na nga din ang adventure bike na ito at ito nga guys is naka SOCS or Suzuki Oil Cooling System. In short guys, siya nga is naka oil cooled at kung familiar kayo guys sa Gixxer 250 ng Suzuki, same lang din po sila ng engine at meron lang ang SEP, Suzuki Eco Performance System. Isa lang ang ibig sabihin nito guys, maaasahang malakas ang makina pero matipid sa gasolina. Kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is merong maximum power na 26.5 HP at 9,300 RPM with a maximum torque na 22.2 Nm of torque at 7,300 RPM. At ayon nga guys mismo kay Suzuki, ito nga daw ay kayang humataw sa bilis na 150 km/h. At dahil sa adventure bike siya guys, asahan natin ganan lang talaga ang top speed niya. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, recommended ang motor na ito para sa mga rider na mahilig sa adventure ride, hindi sa racing. At para sa akin, para sa 250cc engine displacement na motor, malakas na ang top speed na yan. Meron siyang fuel tank capacity na 12 liters. Kaya pwedeng-pwede na talaga sa mga long ride at meron siyang gas consumption na 36 km/L. Kung titingnan para sa 250cc na motor, okay na din ang ganang konsumo. Masasabi kong accurate na din ito. May taas nga na 835mm ang kanyang seat height at meron namang 205mm naman sa kanyang ground clearance. Asahan talaga nating may kataasan ito dahil nga sa adventure bike. Meron siyang sukat na gulong na 100/90/19 sa harapan, 140/70/70 naman sa likuran. Same na po silang tubeless guys. Disc brake naman sa harap at likod ang kanyang braking system. Syempre, both na po na naka ABS o anti-lock braking system na po ito. Kaya maasahan nating meron na siyang karagdagang safety features. Yun kasi ang ilang hinahanap ng iba sa CB150X. Meron na po siyang ABS. Karagdagang features, ang mga ilaw nga nito guys is naka
LED na po. Naka full digital na din ang kanyang panel gauge at dito mo lahat makikita ang mga information sa motor. At ito nga guys is meron na ding Suzuki Ride Connect. Kung familiar kayo sa Y-Connect ni Yamaha, meron na din po si Suzuki at ito nga ang features na pwede mo na i-connect ang iyong cellphone sa pamamagitan ng Bluetooth. Kung may mag-text o may tumawag sa cellphone mo, ito nga is mag-pop up sa panel gauge mo. Ganun na nga din ka high-tech ang motor na ito. Syempre, karagdagan pa, meron na din itong navigation system, last park location tracker at syempre yung speed exceeding alert. Isa nga itong safety features na nagpapaalala sa iyo na limit at sobra na ang takbo mo. At syempre dahil adventure bike ito at nakadesign para sa malalayong ride, meron na siyang USB charging port para di malobat ang cellphone mo sa bawat long ride mo. Naka-automatic on na nga din pala ang mga ilaw nito guys. Ibig sabihin, once na sinusi mo na at pinaandar mo na, ang bukas na po ang mga ilaw nito. May passing light na din siya at sa kanyang suspension naman guys, naka-telescopic port po sa unahan at naka-monoshock naman sa likuran. Pero para sa akin lang guys, mas maangas at mas maganda sana kung ginawa na lang din nilang inverted port ang suspension nito sa unahan. Lakas talaga lalong maka-adventure bike. At pagdating naman sa kanyang presyo, sa bansang India nga guys is nagkakahalaga ito ng 211,600 Indian rupees na kung direct po natin i-convert, uulitin ko po, direct na i-convert sa Philippine money, ito nga ay papalo sa 143,000 pesos. Naglabas nga po si Suzuki ng isang article sa kanilang Facebook page para nga po isabihin sa atin kung magkano na talaga ang kanyang real price at ito nga po ang kanyang presyo. Easy start system for easy starting of the engine. It also sports a USB charger outlet for added convenience during your ride. The design concept of the V-Strom 250SX is toughness in a slender shell, as this sport adventure tourer blends rugged versatility with stylish, modern looks. It is equally at home cruising through town and rough countryside roads. The V-Strom 250SX is a ride that delivers in looks. Kaya tsak na talagang ikatutuwa ito ng mga rider na may hilig sa long ride. Pero kung ikaw na magsasabi na ano ba yan, 250cc lang, di pa ginawang 400cc para pasok sa expressway, well, ang masasabi ko lang sa'yo dyan is bilin mo yung kanyang mga big brother, yung 650cc engine displacement at yung 1050cc engine displacement. Yan, pasok na pasok yan sa expressway. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like bilang pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking ginawang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy! Thank you!